Before mag-preach si Evangelist ngayon, gusto ko magpasalamat talaga sa aking mga kapatid. Okay? Yung mga nag-serve sa iyo, mga kapatid kong iba dyan. Galing pa sa Jensan. No? Kinuha ko sila doon, service kami, tricycle. 2 pamilya, 1 tricycle para mga tinapa sa loob. So, yon yung mga tunay na manampalataya, no? Napakasalingjing mag-serve sa Panginoon hanggang meron tayong mga tumutulo yung ating mga balhas. Alright, so this time, I hope na prepared na po ang ating evangelist tagapagsalita. So sa iba na hindi pa na-acknowledge, so bukas ano natin. Kasi in-acknowledge talaga natin yung mga sumasama sa atin sa gawain. Right, so this time, welcome po natin si Evangelist Bobby Glado. Pakpakan po natin. Amen. 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 Preach on. Okay, so good evening po. Parang gabi na. 5:38. At, ayan. So, tutuloy po natin yung ating pong lesson kaninang umaga. At bibilisan na lang po natin po ito. Shortcut na lang po ang ginawa ko. So, tayo ngayon ay, pero sa pag-pray ninyo sa Monday, I don't know kung available si Pastor, no? Sa Monday, kay Pastor Joseph Casa, na nasa page 40 na po tayo. Bilis, no? Page 40 po. Whose mail are you reading? Yan yung lahat kasi ng mga religious, kasama na yung mga kapwa natin, mga kaibigan natin, mga Baptist. Siguro magiging sagot mo, yes, lahat ng mga promises ng Diyos sa Bible ay para sa akin. Nagkakamali ka. Kaya maraming mga Kristiyano na discouraged dahil pinaasa natin sa isang pangako na hindi naman para sa kanya. Na kiniklaim niya yung pangako na yon. Ano po? Kiniklaim niya yung pangako na yon na hindi po maganda. Ano po? Yan, sige. Yan. Okay. So, hindi maganda na i-claim natin yung pangako, no? Merong kanta, kaya ako kinano yung Bluetooth dahil nga dito sa kanta na to may kanta pang bata Every promise in the book is mine. Every promise in the book is mine. Every chapter, every verse, and every line. All are blessings. So, pagka natin po itong kanta na to. At nalulungkot ako dahil sa murang edad ng mga bata, pinaasa natin sila sa isang pangako na hindi naman para sa kanila. Nung sinabi ng Panginoon, kung ikaw lang ay merong isang mustard seed, isang kasing laki lang ng pananampalataya mo, you can say to the mountain, remove! Ay mga Pentecostal, kaya ngayon, hanggang ngayon, wala pa rin makagawa nun. Bakit kasi? Hindi naman para sa atin yun Okay? Diba? Kahit maghapong pa. Whose mail are you reading? Malaga po yan Kaninong sulat yung binabasa mo? Let me illustrate. Halimbawa, si Pastor Nino ay nag-aaral sa Jensan. Siya ay nasa dormitory. Nasa boarding house. So sa boarding house, sila ay 2 lang doon sa room. Nakatira doon sa room. May mga per room yun. So 2 silang nandoon sa room. Nakatira. Doon sa boarding house. Dahil nag-aaral sila. Kaya pag uwi ni Pastor Nino, pagpasok niya doon sa room nila, meron doon sa table na sulat. Okay, watch ha. May sulat, nakalagay yung sulat. Uy, may sulat dito Binasa niya yung sulat, yung laman ng sulat. Ito yung laman ng sulat. Pumunta ka sa video at meron kang 1 milyong kukunin doon sa video. Nakalagay talaga doon yung pangalan ng manager ng bangko. So, out of excitement ni Pastor Nino, pumunta siya sa video at pinakita niya yung sulat at kiniklaim niya yung 1 milyon dahil nakalagay naman talaga makakakuha ka ng 1 milyon, pero may problema. Sabi ng manager, totoo na may pangako kami na magbibigay ng 1 milyon. Totoo rin yung 1 milyon na yan. Kaya lang problema, hindi naman naka-address sa yung pangalan.
Hindi naman sa kanya nakasulat yung pangalan eh. Right. Amen. Paano niya makiklaim eh, ito sa kasama niya pala sa boarding house nakasulat. Okay? I hope you got my point. Whose mail are you reading? Hindi lahat ng pangako sa Biblia para sa'yo. Amen. Right. Let me say something. All scripture, lahat ng kasulatan is written, okay, for us. But not all written directly to us. All scripture, all the verses in the Bible are written for us. But not all written to us. Mamaya maunawaan natin kung anong yung statement na yon. Hindi lahat ng nakasulat sa Biblia, meron tayong matututunan. Okay? Kung imagine mo, ito mga kapatid, ito ha, sa Lunes, maunawaan nyo, wala na akong time maituro yung middle wall partition eh. Baka doon sa Monday ko na lang maituturo yun. Doon ma-appreciate nyo yung middle wall partition. Na I don't need Israel to bless me. Amen. Ma-appreciate nyo yung middle wall partition eh. During in time past, para i-bless ng Diyos yung mga Gentiles, they need to do something good from the Israel. Pero ngayon, hindi ko kailangan gumawa ng kabutihan sa Israel para i-bless ang Gentiles. Amen. Dahil directly, nakakonect ang Gentiles sa Panginoon. Amen. Okay? So, ang daming mga loophole, ang mga doktrina, ang mga Baptist ngayon, because of this, are all the promises given in Scriptures applicable to all believers? Of course, the short answer is no. Hindi lahat ng mga pangako ng Diyos ay ikiklaim mong sa'yo. Kaya nga, not all promises in the Bible, okay, huwag nating bigyan ng false hope ang ating mga miyembro. Kaya maraming mga miyembro tayong discouraged, kasi parang nagkaroon na ng doubt sa Panginoon dahil mahalaga po itong bagay na to eh. Progressive revelation is the observation that God did not give all revelation at one point in time to man, but instead, He gradually revealed information. Let us examine 4 verses where God instructs us that we should eat. Para makuha natin, kuha tayo ng 4 na talata sa Bible kung ano yung instruction ng Diyos patungkol sa pagkain. Si Adam, sa Genesis 1:29, and God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree, in the which is the fruit of tree, yielding seed, to you it shall be meat for you. So, ang instruction ng Panginoon kay Adam, kakainin niya yung mga every green herb. Every herb bearing seed. Yun yung instruction ng Panginoon sa kanya, sa pagkain. Kay Noah, Genesis 9:3, every moving thing that liveth, lahat ng mga kahayupan na nabubuhay, pwede mong kainin. Diyos ito, yung Diyos natin na hindi nagbabago, yung kanyang attributes, yung kanyang character, and yet, tingnan natin kung paano siya magbigay ng instruction sa iba't ibang panahon, iba't ibang instruction niya. Kay Adam, ang instruction niya, every herb. Kay Noah, lahat ng mga nabubuhay na nilalang. Kay Moses, sa Leviticus 11, may bawal na. Hindi lahat ng pagkain pwedeng kainin. Bawal yung may biyak yung paa, bawal yung may kaliskis, sa ibon, may bawal lahat. Meron ng restriction. And then, kay Paul, for every creature of God is good and nothing to be refused. So, pansin natin, 4 po yan. Kay Adam, every herb bearing seed. Kay Noah, every moving thing that liveth. Kay Moses, merong mga restrictions. Kay Paul, wala. Instruction yan. Diyos ang nag-instruct sa atin. Tanong, saan yan yung para sa atin? Yun ang tanong. Anong instruction ang para sa akin dyan sa instruction ng Panginoon? Kaya maliwanag na maliwanag sa Bible na hindi lahat ng mga utos para sa iyo. Okay? At mahalaga po yung bagay po na yan, mga minamahal. Notice, all God's instructions are different. God in His divine prerogative gave new revelation to man as time passed.
Sabi sa 1 Corinthians, don't claim your neighbor's mail. Huwag natin i-claim yung hindi sa'yo. Katulad yun. Halimbawa, yung binigyan ko kanilang example, si Pastor Nino. Kiniklaim niya yung sulat na hindi naman para sa kanya. And most of the time, mahalaga po nating alamin, ito bang sulat na ito ng Diyos para sa akin? Ang gandang mapakinggan, minsan nababanggit ko, this book is a love letter of God to you. Hindi lahat ng nakasulat dito para sa iyo. At intended para sa iyo. Hindi lahat dito intended para sa iyo. Okay? Kaya napakahalaga po yung bagay po na yon. Bakit? Dahil sa Bible, sa 1 Corinthians 10:32, give none offense, neither to the Jews, nor to the Gentiles, nor to the Church of God. So may tatlong taong klase sa Biblia. Kaya alamin mo, alin dyan yung para sa Hudyo, alin dyan yung para sa Hintil, alin dyan yung para sa Body of Christ. Madalas, ini-illustrate ko yung ganito eh. Merong isang lugar na marami siyang hayupan sa kanyang bakuran. Meron siyang alagang baboy, may alaga siyang manok, may alaga siyang kambing, may alaga siyang kalabaw, may alaga siyang kalapati. Okay, so ngayon, ito na, may alaga siyang aso, may alaga siyang pusa. Okay, ito ngayon. Alam nga naman yung pagkain sa baboy, yun ay papakain mo sa kalapati mo. At yung pagkain para sa kabayo, ipapakain mo para sa manok. At yung pagkain para sa aso mo, yun ipapakain mo para sa baboy. Sigurado ko, pag pumunta ka sa tindahan ng mga pagkain ng mga hayop, pagbilang nga po ng pagkain para sa manok, sa kilo. O yun, para sa aso ko. Ito para sa pusa ko. Alam mo yung distinction para kung kanino pagkain na yun eh. Bakit pagdating sa Jews, Gentiles, and the Church of God, hindi mo alam yung specific para kanino? Mahalaga ba yun? Yes! Alin dito yung mga talata para sa Hintil? Alin dito yung mga promises para sa Church of God? Alin dito yung mga talata para sa Hudyo? Mahalaga po yung bagay po na yun, mga minamahal. Now, ito po, 3 application of every verse in the Bible. Bawat talata po sa Bible ay meron pong 3 aplikasyon. Pwede mo siyang i-apply in 3 ways, bawat talata po sa Bible. Sabi sa 1 Timothy 3:16, 2 Timothy 3:16, all scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine. So first and foremost, number 1 na application po ng Bible is doctrine. Ano yung doktrina na pwede kong makita dito sa verse na to? Yun yung unang aplikasyon ng Bible, doktrina. Pangalawa, sabi sa Romans 15:4, for whatsoever things were written aforetime, were written for our learning, that we through patience of comfort of the Scriptures might have hope. Pangalawa ay devotionally or spiritually. Ano yung makukuha kong spiritual application itong verse na to? Okay, listen to this. Una, doctrine. Yan yung unang application ng Bible. Pangalawa, for our learning, that's devotionally, spiritual application. Doon pumapasok yung mga preaching. Pero ang problema, kung puro preaching, puro spiritual application lang, walang doktrina yung mga miyembro natin, ang problema, hindi rin tatatag sila. Kailangan din nila ng doktrina. Most of the time, dito lang nakapokus sa mga pastor. Spiritually. Ano yung spiritual na matututunan natin? Pangatlong application ng Bible, sabi sa 1 Corinthians 10:11, now all these things happen unto them. Yung mga bagay na yon ay nangyari sa kanila. Ano yun? That's historically. Historically. So, tatlong aplikasyon. Ano yung matututunan ko sa bawat talata sa Bible? Doctrinally. Ano yung doktrina dito? Pangalawa, ano yung matututunan ko spiritually, devotionally? Pangatlo, ano yung matututunan ko historically? Because the Bible is punong-puno siya ng history. Amen. Punong-puno siya ng kasaysayan. So, tatlong application po ang pwede mong i-apply sa bawat talata ng Bible. Magbibigay ako sa inyo ng example na isang verse. Okay? Hosea 11:1. Ipapakita ko sa inyo
na itong Hosea 11:1, ma-apply mo in sa tatlong aplikasyon. Sabi sa Hosea 11:1, when Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. So para hindi ka magkamali, ano yung doktrinang itinuturo ng Hosea 11:1? Sino itong my son out of Egypt? When Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. So doctrinally, alamin natin sino itong and called my son out of Egypt. Makikita natin sa Matthew chapter dali ha, nagulo. Okay, Matthew chapter doctrinally, tingnan natin ito doctrinally. Matthew chapter 2 verse 15. Eto. Nung ipinanganak si Jesus Christ, nagkaroon ng yung mga wise men from the east, remember that? Tapos sabi ng mga wise men from the east, where is he born king of the Jews? So si Herod ang pinagtanungan. So tapos hindi na bumalik yung mga wise men. Ang ginawa ni Herod, pinapatay niya yung mga bata. Pero bago niya pinapatay yung mga bata, si Joseph by a dream, kinausap ng Panginoon para umalis sa Jerusalem. At lumaki siya doon sa Egypt ng ilang kung ilang panahon. And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken out of the Lord by the prophet, saying, what? Sino yan? Out of Egypt have I called my son. Refer kay Jesus Christ. So yung Hosea 11:1, doctrinally speaking, tumutukoy kay Kristo. Si Kristo pala yung pinag-uusapan dyan. Doctrinally. Now, i-apply natin ito historically. Itong Hosea 11:1. Basa tayo. Exodus chapter 3 verse 10. I-apply naman natin yung Hosea 11:1 historically. Ano yung historical application ng Hosea 11:1? Pakibasa ko Exodus chapter 3 verse number 10 and Deuteronomy 4:20. Exodus chapter 3 verse 10. Come now therefore, and I will send thee unto Pharaoh, that thou mayest bring forth my people, the children of Israel, out of Egypt. Historically, ito palang Hosea 11:1, when Israel was a child, then I loved him and called my son out of Egypt. Israel pala ito. Historically. Deuteronomy chapter 4 verse 20. Sige, pakibasa. But the Lord hath taken you and brought you forth out of the iron furnace, even out of Egypt, to be unto him a people of inheritance, as ye are this day. So, ganun ha? Hindi mo pinipilipit yung gusto mo mangyari. Amen. Doctrinally, itong and called my son out of Egypt, doctrinally, si Kristo yan. Historically, yung and called my son out of Egypt, Israel. Now, let's apply this verse spiritually or devotionally. Pakibasa po. 1 Peter chapter 2, verse number 9. 1 Peter 2:9. Pakibasa. Somebody will read. Peter 2:9. Spiritually, ha? Yeah. But ye are a chosen generation, a royal priesthood, and a holy nation, a peculiar people, that ye should shew forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light. Spiritually, pwede mong i-apply ito sa atin dahil tayo po ay mga anak ng Diyos, tinawag sa Egypt, and Egypt is a type of the world. Yes. So wala kang binabiolate. Una, i-apply mo muna ano ba yung pinag-uusapan doctrinally dito. Si Kristo ang pinag-uusapan dyan na my son out of Egypt. Pangalawa, historically, yung and called my son out of Egypt, Israel. Spiritually, tayo din yung pinag-uusapan dyan because galing tayo sa Egypt. That's the type of the world. So in every verse, you can apply 3 application. Doctrinally, anong doktrina tinuturo dyan? Historically and spiritually. So I hope, ayos na po tayo dyan. Reconciling the scriptures. Okay, dito tayo ngayon sa reconciling the scriptures. Bibilis. Reconciling the scriptures. Kapag hindi po natin, whose mail are you reading? Hindi! Lahat ng talata sa Bible, sa akin to. Magkakaroon ka ng problema dito sa mga ipipresent ko.
Okay? Bigyan natin ang sample. Confusion occurs when man fails to realize that God often requires something of a man during one period of time which he does not require during another period of time. To rightly divide the Bible, one must consider God's changing commission. In this comparative chapter, the following chart will be presented in various forms to help you visualize the points being made. For some points, only portion of the chart will be used, but Paul's church age epistles are boxed. Now, like ko sinasabi sa inyo, kapag gumagawa tayo ng timeline, malagi na dyan yung cross. Now, under the law, earthly ministry ni Cristo, church age of period. Kailangan ganyan kapag gagawa ka ng ng timeline. Ito ba ay panahon ng under the law? Ito ba ay panahon ng earthly ministry ni Cristo? Ito ba ay panahon ng church age period? Mahalaga ba yun? Yes. Bibigyan kayo ng sample. An eye for an eye or live peaceably with all men. Sa Exodus chapter 21-23, pakibasa nga po. Exodus 21-23. Ito ipapakita ko sa inyo. Utos ito ng Diyos. Utos pag sinabing, lahat. Kaya yung term na, sinusunod ko naman lahat ng utos ng Panginoon. Delikado ka dyan. Papapakita kita ng utos ng Diyos. Hindi mo kayo sundin dito. Mamaya, tingnan mo. Makibasa nga po, Exodus 21-23. Exodus 21:23. And if any mischief follow, then thou shalt give life for life. Okay, verse ano pa? Yung 24, di ba? 24, eye for eye, tooth for tooth, and for hand, foot for foot. Sa Old Testament, mga kapatid, an eye for an eye, ibig sabihin, kapag buhay ang hinirap, buhay din ang kapalit. Amen. So, ibig sabihin, pag sinaktan mo ko, sasaktan din kita. Yun ang sabi na Exodus Leviticus Exodus 21. Tama? Itong masakit, ito utos to ni Kristo. Ewan ko, sinong susunod sa inyo dito? Matthew chapter 5 verse 38. Matthew chapter 5 verse 38. Ye have heard that it hath been said, an eye for an eye, and tooth for a tooth. Sige, verse ano pa? Sunod. Verse 39. But I say to you that ye resist not evil, but whosoever smite thee on the right cheek, turn to him the other sword also. Sinong gusto sumunod dito? Pag daw sinangkinto ka sa kaliwa, ibigay mo din yung kanan. Sino sa inyo gusto sumunod dito? Utos to ni Kristo. Kasi pag sumabi kang, di ka dito sa ratas, sasapakin ko talaga yung kanan mo. Pero kailangan ibigay mo yung kaliwa mo, huwag kang papalag. Sabi ni Kristo yan Right. Amen. Kaya hindi lahat ng utos susundin mo. Amen. Okay? Sabi doon, pag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo pa yung kanan. Abay, pag sinampal mo ako sa kaliwa, hindi na masusundan ang kanan niya dahil suntok na abutin mo sa akin. O, di ba? Ako bibigay yung kaliwa ko sa iyo. Tapos sasabihin sa akin, utos si Kristo yun. So, ito tanong ko sa inyo. Pag sinabi ninyong, sinusunod ko si Kristo, ba't hindi mo sinusunod ko? Ano bang sabi ni Paul? Romans 12:18. Romans 12:18, pakibasa. If it be possible, as much as lieth in you, live peaceably with all men. Amen. Yun yung sabi ni Paul. Amen. Hanggat maaari, wag tayong okay? Live peaceably with all men. Wag tayong palaaway, wag tayong parang kala mong siga ka na O, di ba? So, pare-parehong instruction ng Diyos. Pero hindi natin, ngayon, ito, pag hindi ka rightly divided, itong gagawin mo. Hindi, ayoko yan. Yung isa, mas lalong ayoko to, dito ako. Hindi ganon. Hindi ka mamimili kung anong gusto mo dyan. Lahat yan, salita ng Diyos yan Lahat yan, paniniwalaan mo. And then, ilalagay mo sa tamang panahon. Amen. Ito, panahon to ng under the law
Ito panahon to ng entry ministry Kristo. Ito panahon to natin. Ito yung panahon natin. Amen. Usmail, are you reading? Okay? Mahalaga po yan. Jews only or Gentiles included? John chapter 4 verse 22. Pakibasa. We worship, you know, not what. We know what we worship, for salvation is of the Jews. Mga kapatid, nung hindi ko pa naaaral yung middle wall of partition, hindi ko naintindihan yan. Ano itong sabi sa John 4:24? For salvation is of the Jews. Ang kaligtasan ay sa mga Hudyo lamang. Ang liwanag po yan, ha? Right, amen. Nung hindi ko pa, alam nyo, nung pag nakakadebate ng Iglesia ni Cristo, binabanggit ko yan. Anong kaligtasan sa inyo? Gusto mo pakita ko, letra por letra, ang kaligtasan sa mga Hudyo lang? Sige nga, binasa ko, for salvation is of the Jews. Oh, Hudyo ka ba? O, hindi ka ligtas. Because salvation is of the Jews. Okay? Tingnan sa Romans, chapter 11, verse 11. Nung namatay si Kristo, what happened? Romans 11, pakibasa, verse 11. I say then, have they stumbled that they should fall? God forbid. But rather through their fall, salvation is come unto the Gentiles, for to provoke them to jealousy. Amen. So, before the cross, for salvation is of the Jews. The only way, sa Monday po, makikita yung ma-present nyo, the only way yung mga Gentiles ay makaranas ng kaligtasan sa mga Hudyo, maging ma-proselyte siya bilang Hudyo, magpo-convert siya sa Judaism. That's the only way. Because salvation is of the Jews. Pero nung napako sa krus si Kristo, salvation is come unto the Gentiles. Amen. Oh, ngayon, sasabihin mo, mali ito. Hindi, tama yan. Right, amen. Ang problema ng mga pastor, yun po yung binanggit ko nung nakaraan sa aking segment doon sa The Bible Stand. Ang problema ng mga pastor, pag nakaka-encounter sila ng mga verses of scripture na kumukontra sa kanilang paniniwala, alam yung ginagawa nila? Ini-ignore nila, tinitwist nila, binabangga nila ng ibang talata. Hindi natin pagbabanggain yung dalawang talata na yan. At hindi rin tayo mamimili kung anong gusto mo dyan sa talata na yan. Pareho mong paniniwalaan at pareho mong ilalagay kung saan dapat siya nakalagay. Amen. Yun ang rightly dividing. You're putting verses of scriptures doon sa tama niyang perspective at sa tama niyang panahon. Amen. Amen. Okay. Now, Jews only or Gentiles included? Matthew chapter 10, inutusan ng Panginoon ng kanyang mga apostol. Sabi niya, commanded to preach to the Jews only. Actually, pinagbawalan nga niyang pumunta sa mga Gentiles eh. Pero sa panahon natin ngayon, sabi ni Paul, that I should preach among the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Yun po yung ating magiging tema po ng ating conference po ha. So, ilalagay mo yan. Ito, hindi mali yan. Kasi yan, pinagawa ng Panginoon niya, hindi pa siya namamatay. So, ilalagay mo lang, yan ang rightly dividing. Ilalagay mo lang yung mga talata saan panahon. Okay? Giving it away or working for what you get. Matthew chapter 5, verse 42. Sige nga, tingnan nga natin kung talagang kayo masunurin kay Kristo. Matthew chapter 5, verse 42. Come on, Matthew chapter 5. Lahat kayo, buksan natin Bible natin. Papatunayan ko sa inyo, hindi kayo masunurin lahat kay Kristo. Sige nga, kinako kung masunurin kayo sa utos ni Kristo. Matthew 5:42, pakibasa. Give to him that asketh thee, and from him that would borrow of thee turn not thou away. Ang bira, utos ni Kristo yan. Pag merong nanghihiram sa iyo, huwag mong hindian. So, pahardo, meron nga naman na 100,000. Huwag mo kong hindian. Verse yan. Sabi mo ko ngayon. Sabi ng Bible, turn it not away. Bakit hindi namin sinusunod ito? Utos ko ni Kristo. So, give to him that asketh thee. Bigyan mo yung humihingi sa'yo. May lumapit sa'yo, humihingi ng 1,000 pesos. Bibigyan mo? Hindi mo kakilala, ha? Kaya sabi ng Bible, give to him that asketh thee. Akala ko masunod tayo kay Kristo. Utos ni Kristo yan. And from him that would borrow thee,
Turn not thou away. Wag mong talikuran. Wag mong tanggihan. Oo. Kaya ngayon, mga kapatid, pag uutang kayo, meron na kayong verse. Wag mo kong tatanggihan. Sabi ni Kristo to, Pastor. Pautang nga, magkano? 1 million. Wag mo kong tatanggihan. Sabi ni Kristo to. Alam niyo kung saan applicable? Actually, Matthew chapter 5, nandiyan po yung Beatitudes. Doon na po pinipresent ni Kristo kasi actually, si Kristo po pumunta rito para mag-establish ng kingdom. Alam niyo kung saan po applicable to? During the kingdom age period. So, etong sabi ng Bible naman. 2 Thessalonians 3:10. 2 Thessalonians 3:10. Ano sabi ng Bible? Sa panahon natin ngayon. For even when we were with you, this we commanded you that if any would not work, neither should he eat. Bakit hindi tayo tumutulong kahit na ako? Sabi ng Bible, kapag ayaw niyang magtrabaho, huwag siyang kumain. Imagine mo, may hihingi ng limos. Mas malaki pang katawan kay Brother Juice. Bakit ka bibigyan to? Amen? Sabi ng Bible, ayaw mo magtrabaho, kumayod ka. Amen. O, di ba? Okay? So, yan po, ngayon, ito ilalagay mo dito, mali. Ito ilalagay mo sa panahon ng kingdom program. Ay, sa kingdom program, hindi na talaga halos talagang magiging, sabi nga ng Bible sa millennial kingdom, yung desert ay magiging isang solitary place, magiging isang mabungang lupa. Lahat doon ay talagang masagana po. So kaya, makikita natin, whose mail are you reading? Mahalaga po itong bagay po na to. Forgiveness of sins, ongoing act, or forgiveness of sins, past tense. Sa Old Testament, yung kanilang atonement ng kanilang sin ay nakabase sa mga animal sacrifices. Okay, Matthew chapter 6. Ipapakita ko sa inyo, kapag hindi po tayo naging maingat, kanino itong mga verses na to, at i-apply mo sa ating panahon, doon nagkakamali. Kaya nga ang title natin, whose mail are you reading? Para kanino yan? Yung binabasa mong sulat na yan. O, tingnan yan, magkakaroon tayo ng problema. Matthew chapter 6. Matthew chapter 6, verse 14. Matthew chapter 6, verse 14. Minsan yung isang pastor, ako, actually, nagkamali rin ako dito eh. Nabanggit ko rin to eh. Okay, watch. Verse 14. For if you forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. Yung kapatawaran ng kasalanan mo nakakondisyon sa pagpapatawad mo sa iba. Ang liwanag ng verse, ha? Verse 15, but if you forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Pero pag hindi ka nagpatawad sa iba, hindi ka patatawarin ni Kristo. So, meron isang preaching, Jesus conference yun. Kaya sabi ng isang pastor, kaya kung gusto nyo kayo ay patawarin ng Diyos sa inyong mga kasalanan, magpatawad kayo! Hindi naman may pares yung pastor, pagkata during ililit kong makalapit sa kanya. Doon sa kainan. Tapos, kunyari, paano ba? Isa ko kayo, blessing talaga yung preaching ko, pastor. I'm blessed. Bless ako. Paano pa, pabola ipik, ano? Oo, sure, ganda naman ang sinabi niya kanina eh. Really? Paano mo siya? Oo, pastor. Kaya lang may problema tayo sa binasa mo kanina sa Matthew chapter 6. Bakit? Ibig mo sabihin, pinatawad ka ng Diyos sa lahat ng kasalanan mo dahil nagpatawad ka sa iba. Kung ako pala mapapatawad sa aking lahat ng kasalanan sa pamamagitan ng pagpapatawad ko sa iba, ibig sabihin ang salvation ko by works. Ha? Lalabas ang kaligtasan ko. Bakit ako napatawad ng Diyos? Kasi naggumawa ko eh. Bakit? Ano yun? Pinatawad ko siya. O kaya ako pinatawad ng Diyos because, ang sabi sa Colossians 1:14, in whom we have redemption through His blood, even the forgiveness of sin. I was forgiven my sins because the blood of Jesus Christ was shed on the cross of Calvary. Tumigis yung banal na dugo ni Kristo, kaya ka pinatawad ng Diyos.
Ang sabi sa Hebrews 9:22, and almost all things are purged by blood, and without shedding of blood is no remission. Kaya mga kapatid, whose mail are you reading? Ito, tama ito. Ito, tama ito. Pero remember, that's before the cross. Ang forgiveness of sins, before the cross, meron kang gagawin. Pero sa ating panahon ngayon, sabi sa Ephesians 4:32, kiniyo, ano yung pagkakaiba? Magkaiba po eh. Before the cross, magpatawad ka sa iba para ka patawarin. Pero after the cross, kiniyo, Ephesians 4:32, pakibasa. Pakibasa. Ephesians chapter 4 verse 32, and be kind one to another, tender-hearted, Yes. forgiving one another, Why? even as God for Christ sake hath forgiven you. Past tense yun, ha? Magpapatawad ako, hindi para patawarin ako ni Kristo. Kaya ako nagpapatawad dahil I'm already forgiven. Amen. Amen. Alam niyo ba yung forgiveness sa sake? Past tense, forgiven. Past tense. Hindi future tense. Yung forgiveness ng kasalanan natin, pag ito'y uma-apply na sa believer, naka-appear sa past tense. Forgiven. Pinatawad ka na. Amen. Amen. At alam niyo ba yung kapatawaran ng Diyos? It is past, present, future. Amen. Meron ka bang verse? Yes, Colossians chapter 2. May verse ba tayo dyan? Meron. Amen. Amen. Colossians chapter 2. Colossians chapter 2. Verse 13. Colossians 2:13. And you, being dead in your sins, and the uncircumcision of your flesh, hath he quickened together with him, having forgiven you all trespasses. Amen. Pinatawad na po tayo sa lahat ng ating mga pagsalangsa. Amen. All. Actually, yung forgiveness natin, future, prophecies eh. Bakit? Kasi nung napako si Kristo, hindi ka pa ipinapanganak. But the forgiveness of sins was available already on the cross. Amen. Paano mo ma-avail yung forgiveness of sins? Once na ikaw ay nag-believe, in-apply sa iyo yung blood ni Kristo, at ikaw ay napatawad sa iyong makasalanan. Sabi sa Colossians 3:13, forbearing one another and forgiving one another, if any man have quarrel against any, even as Christ forgave you, past tense ha, so also do ye. Ang layo dito, kung paano kang pinatawad ni Kristo, magpatawad ka. Dito, nakakondisyon. Kaya ka magpapatawad dahil para patawarin ka. Hindi ka pa pinapatawad. Dito, pinatawad ka na, kaya magpatawad ka. Amen. Amen. It's no longer conditional. Okay? It's no longer conditional yung forgiveness of sins. Mahalaga po yung bagay po na yan. Yan po yung pag-a-arrange mo. Saan ba ito? Ito saan ba to? Pag ito nilagay mo rito, delikado ka. Yan ang ginagawa ng ibang mga pastor. Pero mo, i-apply mo dito, ipipreach mo dito. Mga kapatid, para patawarin ka ng Diyos. Magpatawad ka, delikado ka pag inilagay mo rito yan. Kaya, katulad yung sinabi ko sa inyo, yung mga verses, parang puzzle yan, ilalagay mo siya sa tamang lagyan, kung saan siya nakalagay. Amen. Hindi yung dampot ka ng dampot, tapos apply ka ng apply sa panahon natin ngayon. Ito bang salitang ito, para applicable ba? By the way, may mga talata sa Old Testament na hanggang ngayon applicable pa rin sa atin. Amen. Okay? May mga talata sa Old Testament na hanggang ngayon applicable pa rin sa atin. By the way, Genesis chapter 12. Kaya mali yung statement. Kaya nami-misinterpret tayo ng mga... Kaya ngayon, imbis na mawin natin yung mga ibang mga Baptist na sa rightly dividing, na-open na sila sa mga statement ng mga rightly divider. Ako, nagiging maingat ako sa pagpo-post ko sa Facebook ngayon. At hindi ako mahilig mag-post. Gusto ko magturo. Mag-broadcast. Doon, i-present ko. Genesis chapter 12. Doctrinally speaking, ito'y
ang instruction ng Panginoon kay Abraham. At yung pangako ng Panginoon kay Abraham, verse 2, "And I will make of thee a great nation, I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing." Ito po ay doctrinally, hindi natin pwedeng i-claim. Pero may matututunan ako kay Abraham. Anong pwede kong matutunan dito? Yung faith ni Abraham sa Diyos. Yun yung matututunan ko rito. Ano pa matututunan ko? Yung kanyang obedience. Yung pagsunod niya sa Diyos. Amen. Pero mo, ikaw, sasabihin ka, usap ka ng Panginoon, umalis ka dyan sa Sultan Kudarat. Umalis na si Pastor Minyo. Hindi pa dyan, sa buong Pilipinas. Siya lang pupunta, Panginoon. Doon sa Africa, yung makumakain ng tao, pumunta ka ron. Pero mo, imagine mo, paalisin ka ng Panginoon sa isang lugar mo na kinalakihan mo. At pupunta ka sa isang land na hindi mo pa alam kung saan yun. Napakatinding isang pagiging masunurin na anak. Isang masunurin lingkod ng Panginoon sa Abraham. Yun yung matututunan ko. Pero yung pangako ng Diyos na ibinigay ng Panginoon kay Abraham, abay, wala kang kinalaman dyan. So, nag-get ninyo, mga kapatid, I hope na nakikita po nyo yung bagay na to. Losing the Spirit of God or sealed until the day of redemption. Alam nyo, ito yung hindi kayang i-reconcile ng mga kaibigan natin, mga Baptist, na mga hindi naniniwala sa rightly dividing. Sa Old Testament ng Holy Spirit, hindi po siya, wala pong permanent of indwelling of the Holy Spirit in the Old Testament. Amen. Ulitin ko po ha, there's no permanent of indwelling of the Holy Spirit in the Old Testament. Anong patunay natin? 1 Samuel chapter 10, pakibasa nga po. Buksan po natin, lahat tayo. 1 Samuel chapter 10, verse number 6. Verse 6, pakibasa. 1 Samuel chapter 10, verse 6, pumasok, yung Espiritu ng Diyos came upon him. Pumasok kay Saul. Pakibasa nga. 1 Samuel 6:10. 10:6. Ang ba di? And the Spirit of the Lord will come upon thee, and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned to another man. Verse 10. Pumasok nga. Yeah, verse When 10. they came thither to the hill, behold, a company of prophets met him, and the Spirit of God came upon him, and he prophesied among them. So, pumasok po yung Espiritu ng Diyos kay Saul. 1 Samuel chapter 16, verse 14. May nangyari. Ano nangyari? 1 Samuel chapter 16, verse 14. But the Spirit of the Lord departed from Saul, and an evil spirit from the Lord troubled him. Ayun, no? Umalis yung Espiritu ng Diyos. Kay David, pumasok ba yung Espiritu ng Diyos? 1 Samuel 16:13. Pakibasa. 1 Samuel 16:13. 1 Samuel chapter 16, verse 13. Pakibasa. Then Samuel took the horn of oil and anointed him in the midst of his brethren. And the Spirit of the Lord came upon David from that day forward. So Samuel rose up and went to Ramah. So, pumasok din kay David yung Holy Spirit. Tingnan nyo sa Psalms 51, nung nagkasala po siya. Yung kanyang David's confession of sin sa Psalms 51, verse 11. Tingnan nyo, anong sabi ni David? Psalms 51:11. Pakibasa po. Verse 11. Cast me not away from thy presence, And take not. thy Holy Spirit from me. Sino sa inyo ang nagpe-pray na pagka nagkakasala, ang prayer mo katulad niyan? Panginoon, huwag mo naman alisin yung Holy Spirit sa akin. Meron ba nagpe-pray na ganon? Yun yung prayer ni David. And take me not away thy Holy Spirit from me. So kaya kapag lahat po ng mga talata na yan, ang gagawin ng Pentecostal, i-quote nila yan, ipanglalaban, ilalagay dito. Yun ang mali. Okay, yung mga Baptist naman, yung doktrina dito na yung Holy Spirit ay nag-i-indwelt sa pananampalataya, ilalagay sa Old Testament. Mali din yun. Yun yung mali. Bakit po? Kasi sa ating panahon ngayon, sealed with the Holy Spirit of promise upon salvation. Hanggang kailan yun? Ephesians chapter 4, 1:13 and Ephesians 4:30 until the day of redemption. Ano yun? Hanggang sa rapture. Ang Holy Spirit ay mananahan sa iyo. Amen.
at hindi siya aalis. Pero sa Old Testament, umaalis siya. You see? Kaya makikita mo mga kapatid, napakalaga po itong rightly dividing the word of truth ito mga kapatid. Whose mail are you reading? The different spokesman in different ages gave different instructions from God, whose mail instructions should we read and heed.